Isang masakit na katotohanan na lumalaki kang pinag-uusapan ng sambayanan na kahit saan ka magpupunta ay palagi mong maririnig kung saan at paano ka nagmula, na walang ni isang magtatanggol sa iyo dahil wala kang matinong magulang at ang iyong ina ay siyang ugat ng pangit na kwento ng iyong pinagmulan. Ako si Sammy. Maraming katanungan na tanging panahon lang ang nakakasagot. Hindi kagaya ng ibang bata, ay lumaki po ako sa hindi normal na pamamahay. May ina, ngunit walang ama. May mga kapatid na katulad ko rin ay naghahanap ng kalinga ng isang ama dahil ni isa sa aming mga ama ay walang nanindigan sa aming ina. Oo, iba-iba ang tatay namin. Tatlo kaming lalaki at dalawang babae. Tawagin niyo na lamang ang nanay kong si Marlinda at sa lugar namin ay halos maririnig mo at sinasabi ng lahat na siya ang may pinakamagandang mukha sa lugar namin. Maganda, maputi, matangkad at maganda ang hubog ng katawan noong kabataan niya. Ang kanyang mukha ay parang dinisenyo ng isang magaling na artist. Ang sabi ng lahat, si inay na ang pinakamay perpektong kagandahan. Pero taliwas sa inaasahan dahil kung anong perpekto ng kanyang panlabas na kaanyuan ay ganoon naman ang kalaking kakulangan ng kanyang kaloob-looban dahil ang aking ina ay may kulang sa kaisipan mula nang siya ay ipinanganak. Ayon sa sabi-sabi, ang unang gumalaw sa kanya ay ang sariling tiyuhin niya mismo. Sa edad na 16 ay nabuntis siya sa kuya ko. Kahit may kulang sa pag-iisip ay masipag ang nanay ko. Marunong siyang mag-alaga ng bata, magluto, maglaba at malinis siya sa bahay. Ganoon din sa katawan. Kaya mas lalong marami ang nahuhumaling sa kanya pagkahumaling na hanggang paraos lang ng init ng katawan. Tumatanggap ng labada si Inay Marlinda. Marami ang natutuwa sa kanya dahil napakalinis niya maglaba, nagluluto, naglilinis at nag-aalaga siya ng bata sa mga medyo may kaya sa aming lugar. Ang masakit ay sinasamantala din siya ng mga lalaking naging amo niya. Nakasanayan na din daw iyon ng nanay ko na kung sino ang mag-aya sa kanya ay agad siyang pumapayag at maraming kalalakihan ang walang sawang gumagamit sa katawan ng nanay ko basta't may pagkakataon, bata, matanda, binata o kahit may asawa. Nagugulat na lang daw ang mga kapatid ng nanay ko na maya't maya ay bigla na lang siyang nabubuntis. Wala naman silang magagawa. Hindi naman nila mababantayan ang nanay ko dahil may pamilya din silang iniintindi. Bunso ako sa aming magkakapatid. Bata pa ako ay natuto na akong magtrabaho. Sumasama na ako sa mga tiyuhin ko na nag-aani ng palay o hindi kaya ay magkakargador. Nakapag-aral ako pero hanggang grade 6 lang at palagi pang absent. Sapat na sa akin na marunong akong sumulat at magbasa. Ang kuya ko ay maagang lumuwas ng Maynila at doon na rin nakapag-asawa. Ang pangalawa naman na lalaki din ay siyang nagsipag para makapag-aral. Kahit paano ay nakapagtapos siya ng college at may magandang trabaho. Siya na ngayon ang nag-aaruga sa nanay namin dahil matanda na. Ang pangatlo na babae ay hindi ko na nakikilala dahil may umampun daw rito noong maliit pa lamang. Ang pang-apat na babae ay maagang nag-asawa. Ako na bunso ay tinatamad na mag-aral. Dahil maliban sa hikaho sa buhay ay mahina ang utak ko. May isa akong pangarap at iyon ay ang makilala ko ang tatay ko. Alam kong taga rito lang siya sa lugar namin.
at baka nga nakakasalubong ko pa. Sa aking birth certificate ay may nakapirma na tumayong tatay ko, si Mang Samuel. Kaya nga Sammy ang pangalan ko dahil isinunod na lang sa kanya. May asawa si Mang Samuel at may 3 nagagandahang mga anak. Noong nabuntis daw ang nanay ko ay si Mang Samuel daw ang madalas nitong ikinukwento na pumatong sa kanya. Kaya kahit na anong tanggi ni Mang Samuel ay pinakiusapan na lang daw siya ng mga kaanak ni Nanay Merlinda na kung maaari ay siya na lang ang tatayong tatay ko kahit sa papel lang. Hindi siya inuobliga na kilalanin o suportahan ako. Buntis noon ang asawa ni Mang Samuel na si Tita Patrice sa kanilang panganay nang binyagan ako. Hindi naman daw naniniwala si Tita Patrice na si Mang Samuel ang ama ko dahil napakalayo naman talaga ng hitsura ko kay Mang Samuel. May kapugian si Mang Samuel at sa totoo lang, ako ay hindi. Pero hindi naman ako pangit. Marami ang nagsasabi na hindi talaga si Mang Samuel ang tatay ko. Pero siya ang itinuturo ng nanay ko. Para wala ng maraming usapan at dahil naawa si Tita Patrice sa akin at sa nanay ko, ay siya na ang nakiusap kay Mang Samuel na tumayong tatay ko kahit sa papel lang. Pumayag si Mang Samuel, kaya apelyido niya ang dinadala ko. Kahit hindi ako kinikilala ni Mang Samuel na anak, ay nasa puso ko na gusto ko siyang maging tatay. Nangangarap ako na sana makikita niya ako bilang anak, pero hindi nangyari. Madalas akong pumupunta sa bahay nila, pero ang tingin sa akin ni Mang Samuel ay isa lang ordinaryong bata na nangangapit bahay. Hindi naman siya galit o malamig sa akin. Ang madalas kong maririnig sa kanya ay ang mga salitang, "O Sammy, nandito ka pala," o hindi kaya ay, "Kumain ka na ba?" Magiliw naman siya sa akin, pero noong nagbibinatilyo na ako ay kinausap niya ako ng masinsinan. Sinabi niya na, "Sammy, mabait kang bata, pero gusto kong mauunawaan mo na hindi talaga ako ang iyong tunay na ama. Ayokong umasa ka. Hanapin mo ang totoong tatay mo." Masakit pakinggan, pero iyon naman talaga siguro ang katotohanan. Pinagalitan ni Tita Patrice si Mang Samuel at sinabi na sana hinayaan na lang daw ako na kilalanin siyang ama. Pero ang sabi ni Mang Samuel ay unfair daw sa akin at sa totoong tatay ko. Sinabi ko kay Tita Patrice na ayos lang at naintindihan ko naman. Mabait si Tita Patrice sa akin kahit kilala siya sa lugar namin na Maldita at Prangka. Ang 3 niyang mga anak ay magaganda, mababait din at malambing sa akin. Ramdam ko ang tuwa nila kapag nagkikita kami. Gusto ko silang maging kapatid pero sinaway ko ang aking sarili. Hanggang may nakapagsabi na kung buksan ko lamang ang aking mata at isipan ay madaling matukoy ang tatay ko. Dahil habang lumalaki ako ay nagiging kamukha ko siya, si Mang Fernan. May pamilya din si Mang Fernan. Marami siyang anak at hikahos din sa buhay. Pamilya sila ng mga batugan, tamad at parang kung sino umasta. Marami ang nagsasabi at tinutokso ako na siya talaga ang tatay ko, na kaya itinuro lang ng Nanay Merlinda ko si Mang Samuel dahil kahit may kulang ito sa pag-iisip ay dahil umiibig ito rito, dahil palagi daw bukang bibig ng nanay ko na kasintahan niya si Mang Samuel at balang araw ay magiging asawa niya ito. Isang hapon ay kinausap ko si nanay. Nagbabaka sakali na may makuhang kasagutan. Sabi ko, "Nay, sabi ni Mang Fernan, siya ang tatay ko at hindi si Mang Samuel. Totoo ba? Siya ang naglabing-labing sa iyo, ano?" Saka tinuso ko siya sa tagiliran na parang tinutokso sa crush niya.
Alam niyo, ngumiti siya ng pagkatamis-tamis, saka parang nangangarap na sumagot ng oo, pero ang sabi ni Fernan ay huwag kong ipagsasabi kahit kanino na inaano niya ako, at kapag nabuntis ako ay ituturo ko si Samuel para pakasalan ako ni Samuel at magiging mag-asawa na kami. Saka natigilan si nanay, saka tumingin sa akin na parang nagtatampo. Sabi ni Fernan, sikreto lang namin yon. Bakit niya sinabi sa'yo? Saka, bakit kaya hindi pa kami nagpapakasal ni Samuel? Malaki ka na. Para akong maiiyak sa sinabing iyon ni nanay. Nasasaktan ako para sa kanya. Mapait ko na lang siyang nginitian. Isang araw ay pinuntahan ko si Mang Fernan at kinausap. Ayun, umamin din. Pero kahit nasampal na sa akin ang katotohanan, ay parang hindi ko pa rin maramdaman na bulgar sa lugar namin ang katotohanan iyon. Kapag nakakasalubong ko ang mga pinsan ko kay Tatay Fernan, ay tinutokso nila ako ng, "Uy Sammy, magpinsan pala tayo. Akalain mo?" O hindi kaya ay ayayain nila akong uminom, pero mas lamang pa ang pag-uutos kesa makiumpok sa kanila. Gusto kong maging malapit sa kanila dahil pamilya ko sila, kaya nakikisama ako ng maigi. Madalas sinasabi ng tatay ko na, "Oy Sammy, kapag pumupunta ka sa bahay ay dalhan mo ng pasalubong ang mga kapatid mo ha, nang matuwa naman sila sa'yo at tanggapin ka nila." Iyon nga ang ginagawa ko. Sa kaunting halaga na mahahawakan ko ay ibinibili ko sila ng ulam. Masaya ako kapag tuwang-tuwa sila kapag dumadating ako sa bahay nila. Pero ramdam ko na sa dala kong ulam sila natutuwa at hindi sa akin. Hindi nga nila ako mayaya na kumain. Dumating sa punto na pagod na akong maging pamilya nila. Gusto kong pagsisisihan kung bakit kinilala ko pa ang tatay ko. Sa edad na 20 ay sumama ako sa pinsan ko sa nanay ko na magtrabaho sa isang restaurant sa kabilang bayan. Naging serbidor ako, tagahugas at tagalinis. Maayos naman ang sahod. Isang beses sa isang buwan kung umuwi ako sa amin. Sa bawat pag-uwi ko ay parang obligasyon ko na rin na bumili ng pang-ulam sa mga kapatid ko sa tatay, alak sa tatay ko at mga pamangkin niya. Sa lahat ng iyon ay may isa akong namimiss. Iyon ang dumalaw kina Mang Samuel. Kaya hindi ko na pinigilan ang sarili ko. Dumalaw ako sa kanila at kinumusta ko sila. Pagkakita sa akin ni Mang Samuel ay masayang tinapik niya ako sa balikat at kinumusta. At katulad ng dati, tinatanong ako kung kumain na ba. Si Tita Patrice ay tuwang-tuwa din nang makita ako. Ganoon din ang tatlo nilang anak. Masaya sila na may trabaho na daw ako at hindi habang buhay natatambay lang at magkakargador sa lugar namin. Lumipas ang maraming taon na iyon na ang buhay ko. Magtrabaho, bisita sa nanay ko, dadalaw sa bahay ni Tatay Fernan at magdala ng pasalubong at magpainom, at bago bumalik sa trabaho ay dadaan naman sa bahay ni Mang Samuel. Hanggang sa nagkaroon ako ng karelasyon at nagkaanak kami ay ganoon pa rin ang ikot ng buhay ko sa pamilya ko at tanggap ko na iyon. Noong 34 years old ako ay nagkasakit ako ng pneumonia. Sinagot ng kuya ko ang pang-ospital ko, pero hindi lang doon nagtapos. Nagka-mild stroke din ako. Mabuti na lang at hindi malala. Pero mas naghikahos kami dahil meron na akong maintenance sa katawan. Mabuti na lang at masipag din ang asawa ko. Noong umuwi ako sa amin ay wala akong dala ni ano. Dinalaw ko lang ang nanay ko. Noong pumunta ako kay Tatay Fernan ay umasa ako na kumustahin nila dahil sa mga pinagdaanan ko, pero sa halip ay hiningian ako ng pang-inom.
Sabi ko, wala. Dahil hindi na ako umiinom. Ayon, biglang asim ang mukha ng tatay ko. May pabago-bago pa daw akong nalalaman. Isa kamatayan naman daw ang punta ng tao. Hinayaan ko na lang at umuwi na lang sa amin. Pero ng araw na iyon ay sinabi ko sa sarili ko na ayoko na sa kanila. Pagod na akong makisama. Nag-focus na lang ako sa binuo kong pamilya. Wala na ring dahilan para umuwi pa ako sa amin dahil kinuha na rin ng kuya ko ang nanay ko. Lumipas ang maraming taon noong ako ay 38 years old, nakatanggap ako ng tawag mula sa isa sa mga anak ni Mang Samuel. Sinabi niya na kung meron akong oras, baka pwede akong umuwi at pumunta sa bahay nila. Hindi niya sinabi kung bakit pero nakadama ako ng saya sa puso. Kaya kinabukasan ay agad akong nagtungo sa kanila. Mukhang may kasiyahan. Kitang-kita ko ang tuwa sa mukha ng tatlong anak ni Mang Samuel nang makita akong dumarating. Agad akong sinalubong ni na Myra at Joanne, ang dalawang mas nakatatanda, sa kaiginiya papasok. Nandoon din ang kanilang mga asawa at anak. Nagmano ako kay Mang Samuel na halatang may kahinaan na ang katawan. Si Tita Patrice ay dinulutan agad ako ng merienda dahil maaga pa para sa tanghalian ang dating ko. Pagkatapos ng mahaba-habang kwentuhan at kamustahan ay may iniabot sa akin na envelope si Myra. Nagtaka man ay binuksan ko iyon. Inosente man sa nakasulat ay alam kong titulo iyon ng lupa. Nagtaka na tiningnan ko sila. Si Myra ang nagsalita. Meron na kaming naipundar para sa sarili namin, kasama ng mga asawa namin. Hindi na namin kayang pagyamanin ang lupa ni Papa. Pagbibisita na lang ang kaya naming gawin dito. Kaya mas maigi na ikaw nang magmamana nito, lalo na at lalaki ka. Mapagyaman mo ito, makatulong sa'yo at ikaw ang mas may karapatan rito. Pagkatapos ng kanyang sinabi ay nagtaka akong nagtanong, bakit ako? Ngumiti si Myra at hinawakan ako sa kamay at sinabi, nalaman namin kay Mama na apelyado pala ni Papa ang dinadala mo. Hindi ka man namin kapatid biologically, pero kapatid ka namin legally. Kaya kung ano man ang meron kami na pag-aari ni Papa, ay meron ka din dapat karapatan. At natutuwa kaming malaman na meron pala kaming kapatid na lalaki kahit nasa papel lang. Napaluha ko sa kaligayahan sa aking narinig. Hindi ko akalain na ang pamilyang pinapangarap ko noon ay akin nang maabot ngayon. Hindi ko na pinatagal pa at inaya ko ang aking asawa na umuwi sa lugar namin. Sa tulong ng mga kapatid ko kay Mang Samuel ay nakapagpatayo ako ng munting bahay malapit sa bahay ni Mang Samuel. Sinaka ko ang lupain na ipinagkatiwala sa akin. Binilhan ako ng mga kapatid ko ng mga makinaryas para hindi ako mahihirapan sa pagsasaka. Katulong ko ang asawa ko sa pagtatanim ng mga gulay at saging. Isang beses sa isang buwan ay umuwi ang mga kapatid ko sa bahay ni Mang Samuel para sa aming pagtitipon-tipon. Tuwang-tuwa sila na kapag umaalis sila ay maraming gulay at saging akong ipinapadala. Marami ang natuwa sa aking mga kababaryo sa swerteng sinapit ko, pero hindi ang mga kaanak ko kay Tatay Fernan. Isang araw ay nagulat ako nang maabutan ko si Tatay Fernan sa bahay. Sinabi niya na gumanda lang daw ang buhay ko ay hindi ko na daw sila maaalala ng mga kapatid ko. At kahit ano pa daw ang mangyayari ay siya pa rin ang tatay ko. Sukat doon ay hinarap ko siya ng tuwid at sinabi, salamat sa pananamantala mo sa nanay ko dahil nabuo ako sa mundong to. Pero nasaan ka nang ipinanganak ako? Nasaan ka noong naghihirap ako habang lumalaki? Noong pinag-usapan ako ng mga tao dahil naghahanap ako ng tatay, nanahimik kayo sa isang tabi.
kahit na alam nyo naman ang nangyayari sa buhay ko. At noong nakilala kita, anong nangyari? Wala. Hindi ko kayo naramdaman. Hingi lang kayo ng hingi sa akin ng pang-ulam at pang-inom nyo ng mga pamangkin mo na sa halip ay ikaw sana ang nagbibigay sa akin. Noong nagkasakit ako, ay hindi nyo nga ako kinumusta. Alam nyo, Tay, masakit na maging bunga ng pananamantala nyo sa nanay ko. Pero mas masakit na tinuruan nyo pa siyang magsinungaling para ipaako ako sa ibang tao. Ngayon, naririto kayo at ipinaalala sa akin na ama ko kayo. Pero pasensya na po, hindi kayo nagpakaama sa akin. Kung ano mang meron sa akin ngayon, dahil iyon sa pamilya ni Tatay Samuel na kinilala ako kahit sa papel lang. Nirerespeto ko pa rin kayo, Tay, bilang tao. Sana respetuhin niyo rin po ako at ang pamilyang tumutulong sa akin. Nasaktan din ako sa nakita kong hiya sa mukha ni Tatay Fernan dahil sa mga sinabi ko. Pero kailangan ko talaga siyang ipamulat sa katotohanan. Tinapi ko siya sa balikat at tumuloy na ako sa aming munting silid. Pagkalabas ko ilang sandali ay wala na siya. Sa ngayon ay 43 na ako at masaya sa piling ng pamilyang kumilala sa akin. Si Tatay Fernan, kapag nakikita ko sa daan o kung saan ay binibigyan ko pa rin ng pera. Pero pinagsasabihan ko siya na gamitin niya iyon sa tama. Ibili niya ng pagkain o vitamin. Ayokong malaman na ginagasto niya sa mga pamangkin niyang nang huhut-hut. Matanda na rin siya. Hanggang dito na lang ang kwento ng aking buhay. Sana ay nakapagbigay inspirasyon sa mga tagapakinig. Ako si Sammy. Magandang araw o gabi sa ating lahat.